Pahintulutan niyo po ako na tayo po ay magsisimula sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ama namin nasa langit, lumikha ng lahat ng bagay, at tunay na pinagmulan ng liwanag at kabulungan. Ang nag-iisang Diyos na unang nagmahal sa amin, purihin ang iyong pangalan sa kahit sa karasan. Lord, nagpapasalamat po kami sa kaloob ng iyong banal na salita. Hinihiling po namin sa inyo ngayon, nagabayan kami ng inyong Espiritu upang ang salita at mensahe ay manahan sa aming puso at isipan, at may pahayag ito ng may katapatan, kalinawan, at pagsinta. Lord, anoint every one of us. Buksan ang puso ng bawat makakarinig upang matanggap namin ito ng may kagalakan at pagsasabuhay. Sa mga oras pong ito, inihiling namin na patahimikin ang bawat pagkakambala at naway ang iyong kaluwalhati at banal na pagka-Diyos ang siyang mangibabaw sa mga mensaheng ito. Nawa, ang iyong salita ang siyang mangibabaw sa mga mensaheng ito. Maging liwanag sa aming landas at lakas sa aming buhay. Ang lahat ay para sa iyong kaluwalhati. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo, Ama. Sa ngalan din ng iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo, kasama ang aming tagapagabay, ang Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay babasahin ko ang Ebanghelyo na may kaugnayan po sa magiging talakayan natin ngayong gabi. Ito po ay mula sa aklat sinulat ni San Pablo para sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ayan. Palapakan natin ang ating Panginoon habang tayo ay umuupo. Hallelujah. Parang kailan lang po nung huli tayong nagkita. Yung huli po akong nagpunta dito. Sa ngayong araw na to, eksaktong 5 buwan. Dahil yung huli po akong nagpunta rito sa inyo, November 25, 2025. November, December, January, February, 5 buwan. Eksakto. Parang kailan lang po yung 5 buwan na huli tayo nakita. Pero, sa 5 buwan, parang napakarami na nangyari. Amen? Ang dami pa, parang ganun lang, 5 buwan lang. Ang daming nangyari. Meron dyan yung naglabasan yung pera sa maleta, dumami yung pinapakita mo maraming pera nasa loob ng maleta. May nakakita dito sa inyo? Meron maleta? Duki naman kung wala. Salamat sa Diyos. Ayan. Bukod doon, andyan yung nangyayari recently. Yung gera. Ano po? Yung gera sa Middle East na very obvious na tayo ay naging naapektuhan. Ito po, naapektuhan. Unang-una sa gasolina na at tumaas. Ano ba? Sa darating na May, o malapit na yung Mayo, sa darating daw pong May, mas makakaranas pa tayo ng mas matinding init. Kung mainit kanina, ng mga nakaraang araw, mga kapatid, my dear brothers and sisters, mag-iingat po tayo. Ano po? Lalo na kung magiging totoo yung pag-init na matindi sa darating na Mayo. Ano po? Sabi nga,
inom ng tubig. Kaya nagbabaon po ako lagi ngayon ng tubig. O inom po tayo ng tubig. Pero, bagamat sa mga pangyayari na, ang sabi nga nila, not so good news. Hindi maganda pakinggan, marinig sa tenga yung mga balitang yun. Bukod po, sa mga pangyayari yun, napansin niyo ba mga kapatid na patuloy at tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng biyaya sa ating mga anak ng Diyos? Amen? Alam mo natin, Lord. Huwag na tayo tumayo. Kung nakinig kayo sa mga nag-share sa harapan kanina, hindi ba punong-puno ng biyaya? Sa mga share na narinig ko, meron tumaas. Ang ito niya, may bumaba, may tumaas, taas baba, parang spaghetti lang, taas baba. Alam ka na, pero kidding aside, yun nga, kahit may mga pangyayaring hindi naasahan, hindi maganda sa pakinggan at maramdaman, patuloy pa rin ang pagdaloy ng biyaya mula sa Diyos. At kung bakit? Dahil ang ating Diyos, ang ating source, ang ating Panginoon ay nagpupumapaw po. Mayroon siyang nagpupumapaw na biyaya para sa ating mga anak ng Diyos. Amen? Handa kayo tanggapin ang mga biyaya niyo ngayong gabi. Para sa natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ayan. Sabi nga, mas maganda siguro na mas pinag-uusapan natin ngayon ang mga biyaya, kung paano dadaloy ang nagpumapaw na biyaya sa buhay natin mula sa Panginoon. Mas maganda siguro yung dalasan natin. Yun ang pag-usapan natin. Kaysa sa mga ito ang ating isipan sa mga nangyayari recently sa mga panahon ngayon. Napo, maraming paraan at dahil na nagpupumapaw ang biyaya at grasya ng Panginoon para sa atin ng mga anak niya, maraming paraan ang ating Panginoon Diyos paano ito dadaloy sa buhay natin. At marapat lang na pag-usapan dahil marami sila, maisa-isa natin kung ano yung paano dadaloy sa atin at kung paano natin iingatan kapag dumadaloy ng patuloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? At isa diyan, sa pag-uusapan po natin kung paano dumadaloy ang grasya ng Panginoon sa ating buhay ay ang kagalakan, ang biyaya ng kagalakan sa pagsunod sa ating Diyos. Amen? Kaya yung title po, kung babasahin natin sa lingwahe sa probinsya namin, yun po ay The Joy in Obedience. So, social yung probinsya namin, English na. Ganoon na po, it's The Joy in Obedience. Ang biyaya ng kagalakan sa pagsunod. Sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Amen? At dahil, mga kapatid, dahil ay isang pamilya sa Panginoon Diyos, gumamit tayo ng inspirasyon na ipinakilala sa atin ng Panginoon Diyos. Inspirasyon kung ang pag-uusapan po ay ang dakilang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. At sabi ko nga, bilang tayo ay isang pamilya, ang pinakamagandang yung paghuhugutan natin ng inspirasyon kung ang pag-uusapan ay pagiging mapagsunod sa Diyos ay walang iba kung hindi ang Holy Family. Amen? Ayan. Pag sinabing Holy Family, talagang pag sinabing pagsunod, siya na yung inspirasyon na tinitingnan natin. O yung pamilya, pag sinabing pamilya masunurin, sila na po yung talagang nilalagay natin
sa pedestal. Amen? The very obedient family. Pag sinabing Holy Family, buhay. Nabuhay ang salitang obedience o pagsunod sa kanila. Ayan. At paano sila naging larawan ng isang masunuring pamilya? Unahin natin si Jose. Ayan. Si Jose, alam niyo ba na yung ginawa niyang pagsunod, hindi ganun kadali eh. Yung sinabi sa kanya, magiging asawa mo si Maria at hindi mo i-consume. Hindi mo tutumisan ang pagkababae o hindi mo siya gagalawin, pero siya ay magtatagang ako. Parang hirap. Inisip ko nga yung minsan na pag-ilayan ulit, paano kaya akong sinabi? Diba? At ang hirap doon. Kaya sa panahon ngayon, nangyayari yun. Naku, sa mga kamag-anak pa ng kagbigay-bigay, sinong tatay na lang yun? Posibleng ikaw. Ilang araw lang, no? Diba? Parang hirap, pero naging masunurin. Ang sabi nga sa Matthew, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him. Yun po yung sinabi ng Panginoon, ng anghel, na siya ay magiging asawa ni Maria, na si Maria ay magdadala ng tao na commanded him and took Mary home as his wife bilang asawa. But he did not consummate. Hindi niya tutumisan o hindi niya sisipingin sa Maria consummate their marriage until she gave birth to a son. Wala talagang physical contact or sexual contact na nangyari hanggang hindi nakakapanganak. And he gave him the name Jesus. Ayan. Nagkaroon ba sa panahon ni Joseph ng pagdudulo? Meron din eh. Diba? Nag-isip din siya na takasan si Maria. Amen? Sa Mateo. Opo? Pero walang yung mga kapatid. Nung inisip, dinala ni Jose na iwan si Maria, hindi pa rin po ang makasariling paraan o purpose kung bakit niya inisip na iwanan si Maria. Hindi po dahil sa sariling kapakanan niya. Bakit? Kasi inisip niya kung iwan si Maria dahil ayaw kung niyang malagay sa mas malalim na kahihiyan ang ating mahal na ina. Kasi ano nga naman sasabihin ng taong bayan? Diba? Saan galing yan? Yung nangyari dyan? Diba? Eh baka kung sa present life mangyari yun, baka sabihin ka ng iba, saan galing yan? Anong spirit yung sumapit dyan? At biglang nabuntis yan? At ikaw ang sasalo? Diba? Pero, natuloy pa rin. Opo? Nag-isip siya iwanan pero nangibahabaw pa rin ang pagiging masunurin ni Jose sa Panginoon Diyos. Amen? From Joseph, we go to Mary. Ayan. Ang dakilang ina natin lahat. Yung sinabi ko sa kanya, sa inyo kanina, hindi po biro. Yung tatanggapin mo, malinis ka. Tapos, magbubuntis, magdadalang tao ka. O, tapos, meron kang inaalagaang pangalan eh. Tapos magiging ganun na, paghihinalaan ka someday somehow. Galing yan. Anong sumapin dyan? Ba't nagkalaman ng tiyan yan? Pero ang sabi sa Luke 1, chapter 1 verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Mas maganda pakinggan sa Tagalog. Sumagot si Maria. Anong sabi niya? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Thy will be done. Wala nang tayo
pinag-uusapan ka. Dahil ako ay alipin ng Diyos, ako ay susunod sa Diyos, hindi yung kagustuhan ko ang masusunod. Dahil masunurin ako sa Diyos, ang plano ng Diyos ang masusunod. Obedience. Pagsunod. And of course, kung merong mga magulang, andyan din ang ating Panginoong Jesucristo. So po, paalala lang, doon sa binasahan ng Ebanghelyo, kasi na-emphasize doon yung para sa mga anak na magiging masunurin, ano po, sa magulang. May mga anak tayo na dito ngayon, ha? O. Paalala lang po, hindi lang po yung para sa, ang mensahe ng Panginoon Diyos ay hindi lang para sa mga anak natin. Amen? Para rin sa ating mga tatay na, lolo, nanay na, lola na, kasi anak pa rin tayo ng Diyos. So, ang mensahe ko po ay pangkalahatan pa rin po. Ayan. So, si Jesus, hindi lang po siya, ang ating Lord Jesus ay hindi lang po naging masunurin sa Diyos, kung hindi, naging masunurin din siya sa kanyang mga magulang. Isipin natin, tandaan natin, at huwag natin kakalimutan, our Jesus, Lord Jesus, is Jesus na Panginoon ng mga panahon iyan. Amen? Diyos na siya. Pero, naging hindi lang sa Panginoon, naging masunurin. Kasi, sa kanyang mga tinatawag na magulang dito sa lupa. Ayan. Sa pangyayari po niyan, ayan po yung nawala pagkatapos ng Paswa, ayan, nawala sa templo. Anong sabi ng mga magulang? Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Ito po yung sinabi, no 12 years old si Jesus, na hinahanap nila, kausap na yung mga Pariseo at mga marurunong na tao na nangangaral si Jesus. Pero di ba sinabi nga, uwi na tayo sa Nazareth, sabi ng mga magulang. Ano sabi ni Jesus una? Dapat hindi na ako hinahanap. Kasi narito na ako sa tahanan ng aking ama. Amen? Pero dahil nga, as a 12 years old, kahit 12 years old siya, gusto niya ipakita na kahit na sumunod sa kanyang mga magulang, kahit sa ay Diyos, sumama siya. Pabalik sa Nazareth. Amen? Again, obedience. Okay? Sabi ko kanina, hindi lang naging masunurin sa magulang, naging masunurin din, lalo na sa Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 John chapter 6, verse 38, gusto kong ipaalam sa atin dito na sumunod ang ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama na papapunta rito sa lupa, hindi dahil yun ang purpose niya. Yun ang gusto ni Lord Jesus, hindi. Yun ang gusto ng Diyos Ama. Amen? Ang masunod ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, gawin natin ng konti ang ating imahinasyon. Gawin natin ng konti ang ating isip. Nung sinabi ng ating Panginoon, ng ating Ama kay Lord Jesus na, bababa ka sa lupa para masagip yung kasalanan ng kasalanan ng tao sa lupa. Tapos, pag nandun ka na, ipapangalat mo na may kaharian tayo dito sa langit. Siyempre, maraming magagalit sa'yo. At pagkatapos nun, papakain ka nila. At hindi ka lang nila basta papakain. Pahihirapan ka muna nila. At bukod sa pahihirapan na papakain ka, huhusgaan, huhusigin, at tutuligsayin ka nila. Na-imagine mo yung senaryo. Kung ako si Lord Jesus, laruin lang natin ang isip natin, pwede siguro sabihin ni Jesus, ako na lang, pwede sabihin kayo sa akin naman, Father, bakit ako? Bakit ako? Anak ko, uy! Bakit hindi na lang yung mga propeta? Ano
Tama ba? Nandito na sila sa mundo. Pati na lang sila. O kung gusto namin mas matagal, hindi na lang mga anghel. Bakit? Pati hindi na lang sila. Pero never ginawa nito sa sila. O, kasi ang purpose niya, gusto niya mangyari ang masunod ay ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Sabi nga, mahirap sumunod kapag hindi mo ramdam ang biyaya. Ulitin ko ba? Sabi ng mga tao, mahirap kong sumunod pag hindi mo ramdam ang biyaya or wala kang ina-expect na biyaya. O maghahalimbawa ko, hindi na po ako lalayo. Example ko na lang po yung sarili ko. Nung bata po ako, parang si Jesus, 12 years old, kung siya masunurin ako, napakahirap po pong utusan. Ang dami ko pong alabay, may ginagawa, masakit ang katawan, pag inuutusan, bumili, patindan, marami, pagtutulog-tulugan. Pero, pag nautusan po ako ng magulang ko, lalo na pupunta sa tindahan, tapos babanggitin niya po yung magic word, sasabihin ng nanay ko yung magic word, pagtapos niya ako utusan, nagmamadali ako. Sundin siya. At ano yung magic word? Make no kayo? Pag sinabi niya, Arnel, bumili ka ng ganito sa tindahan, at pagkabili mo, sa'yo na ang Sukli. Ay, parang nakaka-relate kayo. Amen. Parang nakaka-relate kayo. Dumaan din kayo sa pagkabata. Hindi ba? Tama. Masarap bumili sa tindahan, masarap sumunod sa utos pagka nasa ng Sukli. Di ba? Buti na lang binanggit ng nanay ko yung magic word. Dahil binanggit niya yung magic word kahit sa buong poste yung layo, ang bilis ko. Ito hantalang na kailang tawag ka nung hindi niya pag-ibig sinasabi yung magic word, hindi ko siya pinapansin. Ayan, so, ayan. Napakahirap ang sumunod. Ito po. At kahit hindi ramdam ang biyaya. O isa pa, sabi ng nanay ko, o sige, yung bata ko, sino mo yung pinabot kayo? Ganyan, watch, mga ganyan. Flip game, mga ganyan. Gadget, laro ka ng bata. Pinabot ko pa po yun. Sabi ng nanay ko, sige, Arnel. Mag-aral ka lang mabuti. Ibibili ka niyan. Okay, siyempre, alam ko na may reward. May biyaya. Binanggit na naman yung magic word na mayroong biyaya. Anong ginawa ni Brother Arnel? Hindi na nag-aral. Gumawa pa ng kodigo. Oops! Huwag niyang gagawin yun, mga kapatid. Huwag niyang gagawin yun. What I'm trying to point is, ang gusto kong puntuhin, nag-extra effort. Totoo? Kasi ramdam parating na biyaya. Pero si Lord hindi ganun eh. Our Lord Jesus hindi mo siya ganun. Purpose niya was to obey the Father. Kahit walang in-expect siyang biyaya o kapalit, kahit walang sinabing magic word ang Ama, sunod siya. Ako? Hindi ka tulad ni Brother Arden. Kailangan pa sa kanya isok ulit. Ayan. Isa pa po, na si Lord Jesus ay naging masunurin sa ating Panginoon. Sa Philippians po, chapter 2, verse 8, ayan. Ang gusto ko i-realize natin ng Panginoon Diyos, Jesus obeyed God to the point of dying on the cross. Ang sabi ko kasi, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kahit na maghihirap at mamatay sa cross. Handa siyang gawin yun. Nang walang hinihintay na kapalit. The complete surrender. Yan po yung obedient na mayroong complete na pagsuko sa Diyos. Complete surrender. Na kahit sa Diyos, nagpakumbaba siya at naging masunuring hanggang kamatayan
maging tuman ay kamatayan sa krus. Tayo naman, hindi naman hinihiling ng Panginoon na mamatay tayo sa pagsunod. Hindi mamatay tayo physically. Ang gusto ng Panginoon gusto, mamamatay tayo sa ating kasalanan. Mamatay yung buhay natin sa paggawa ng kasalanan para magkaroon tayo ng bagong buhay sa Panginoon Diyos. Huwag po natin, katandaan po natin na in-offer. Sinakripisyo na po ng Panginoon sa buhay niya para tupusin ang ating mga kasalanan. Hindi na natin kailangan mamatay physically para lang sa kasunod. Patayin natin yung paggawa ng kasalanan. Yan. Huwag yung gagayahin ng si Brother Arnel. Sa pagsurrender sa kasalanan ng Panginoon Diyos, sa lumang buhay ni Brother Arnel, lalo na. Huwag yung gagayahin. Ano yung ibig ko sabihin? Si Brother Arnel, sa lumang buhay niya, selective. May feeling sa pagsurrender ng kasalanan sa Panginoon Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Kasi po lagi naging pag-usap ako kay Lord ganito. Lord, hindi na naman ako nagsusugal. Baka pwedeng inom-inom na lang ako. Ayun, gano'n, may kondisyon. Merong bargain. Diba? Oh Lord, hindi naman ako naglana ako eh. Baka yung pangbababae na lang pwede kong gawin. Bura, action. Tayo yung nag-surrender. Complete surrender. Ano po? To the point of huwag tayong maging surrender them all. Para mapatunayan natin na naging masunurin tayo sa Diyos, naging obedient tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. Isa pa, sa Hebrews chapter 5, verse 8, ayan. Ang gusto pa-realize sa atin ng Panginoon is Jesus' practice obedience even through suffering. Sa paghingi. Ayan. Ganyan din po yung tinuturo sa atin. Sa pagsunod, sa pagiging obedient, sa pagiging masunurin, ready po tayo ready po tayo na tayo ay magsasuffer, tayo ay masasaktan. Ano po sabi kasi? Sabi, ang isang lingkod, o ang isang follower, tagapagsunod, kung hindi pa siya nasasaktan sa kanyang ginagawa, sa kanyang pagsunod, at sa kanyang paglilingkod, hindi pa siya tunay na naglilingkod at sumusunod. Amen? Dapat kahit pa paano nakakaramdam tayo ng purot sa ating paglilingkod. Sa madaling sabi, lalabas po tayo sa ating comfort zone. Hindi tayo susunod dahil kaya ko eh. Dito na ako. Dito lang boundary ko eh. Safe na ako dito. Hindi ako mahihirapan dito. Kaya dito na ako susunod. Hindi po. Extra mile. Kasi nga po sa nag-e-effort tayo sa pagsunod. Para patunay yun na kaya sumusunod tayo sa ating Panginoon Diyos. No? We practice even through suffering. Ayan. Next po. Obedience to God, Jesus' mission and sustenance. Sabi ko sa John 4:34, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and finish His work. Sa madaling sabi, ginawa ni Jesus Christ na sustenance at mission ang pagsunod. Sustenance. Ano po yung susunod sa Tagalog? Yung nagbibigay buhay. Yung si Jesus Christ, sa pagsunod niya sa Panginoon Diyos, ginawa niya yung pagkain. Pagka ginawa niya yung food, ibig sabihin, ginawa niya yung pang-sustain para maging kalakasan niya at hindi siya mahihina sa mga panahon susubukan siya sa mga oras na siya ay patuloy na susunod sa ating Diyos. Amen? So that's the key. Para hindi po tayo manghina
magpapaypay sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Gawin nating pagkain. Gawin nating kalakasan ang pagsunod para hindi tayo manghina. Amen? Malinaw po yun. Alam ko natin ito, Lord. Okay, so John chapter 12, 14 and 15. Ayan. Gusto ni Lord dito na kung magiging obedient tayo, kung susunod tayo sa Kanya, both in action and words. Hindi lang salita, kung hindi sa gawa. Madalas na po natin narinig ito, ang gawain sa Panginoong Diyos, ang pananampalataya sa Diyos, na puro salita, at walang pananampalataya ay isang patay na pananampalataya. So, pinapaalala po tayo, pinapaalala tayo ng Jesus Christ. Kasi sinabi niya, for I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me what to say or what to say it. So whatever I say, it's just the Father has told me to say. Kung ano man yung sinasabi ni Lord Jesus sa mga oras na yun, galing sa Panginoon. Kaya naman, si Jesus, hindi lang siya nagtuturo, hindi pati sinasa buhay na rin. So, gawin natin buhay, ang pagsasabuhay, para patuloy patunay na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Ayan. Sa Luke naman, chapter 22, verse 42. Ayan. It's the perfect example of surrender and obedience. Saan nangyari ito? Yung event na yan, sa Gethsemane. Ayan. Nananangin pa rin ang ating Panginoong Diyos. Ano po sabi ni Lord? Panginoon, kung nag-decide ka sa Gethsemane, kung maaari lang na kunin mo na ang sarong ito. Pero mangyari yun, hindi dahil sa kalooban ko, kundi dahil sa kalooban mo. Saro. Ano ibig sabihin saro? Ano sinisipin ng saro? Yung suffering niya, yung magiging kamatayan. Tandaan natin, Diyos, Jesus Christ, pero sa katawang tao na, kaya pwede niyo pa isabihin kay Lord Jesus na mahirap pa rin mangyayari sa Kanya. Pwede marap na. Pwede pa rin sabihin sa Ama na kaya yung sasabihin natin ngayon. Di ba, pero hindi kasi sinabi niya, kung babawin mo yung sarong ito, Lord, kasi alam niya yung hirap. Kaya lang sa niya, small request, pero hindi po yung inuubigan niya ang Diyos. Hindi siya nagsumamo talaga, nagpakera pa na kunin, bawiin, o kunin na sa Kanya. Sinabi Lord, niya lang na Lord, Ama, yung sa kalooban mo, mangyari na ako, mawawala ang sarang ko, pero hindi dahil sa ginusto ko. Gusto ka rin Lord kasunod ang gusto mo. Amen? Plano pa rin ng Diyos dapat ang nasusunod. Amen? Yun po dapat, ano ba ang tatali naman namin narinig? God's plan is the perfect plan. Amen? At ang mga bagay, yung mga bagay tayo na ginagawa dito sa lupa, na ginagawa natin kahit hindi natin pinaplano o hindi natin inaral o walang nagturo sa atin. Okay, kaya kung nasa plano, ginagawa natin kasi epektibo. Di ba? May mga ginagawa tayo dito sa buhay natin ito na ginagawa natin na wala sa plano pero ginagawa natin kasi epektibo. Parang gusto nyo akong lamunin. Dito lang po. Magbibigay ako ng example. Inabot ko rin po yung nagsasaing sa kahoy. Kahoy. Yan. Tinuruan ko ako ng tiyahin ko. Pag nasa probinsya kami, magsaing sa kahoy. So, yung mga una, kung nagsaing ko dahil hindi naman ako marunong talaga, so, ano nangyari ko? Kung hindi sunod, hilaw. Ayan.
Hilaw pa din eh. Sabi ng child ko, ay natagawin ka agad. Ha? Pag nakita mo ng kumulo, abangan mo kumulo, at pag angat mo ng takip, nakita mo kumulo, at halanganin ka sa tubig. Huwag ko lang tatanggalan ng apoy. Halanganin ka sa tubig kung marami o hindi. Hindi ka sigurado, ganito gawin mo. Ibalik mo yung takip, tapos yung takip, lagyan mo ng asin. Di ba effective? Amen? Effective, di ba? Nasunugan ko yun. Effective. Hindi na ako naiilawan. Kaya ang pagninilayan natin, Effective talaga. kahit na tanungin ko yung shopping ko, sinong nagturo sa kanya, wala akong mapapagsabi. Ano yung pinagpugatan? What is the scientific explanation? Merong karunungan meron doon na sino nagturo sa kanya, karunungan meron. Wala po. Kahit nagturo sa kanya, hindi ko alam. Pero ginagawa out of plan. Ginagawa ng walang plano. Bakit? Effective. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Pero, sabi nga kay Lord, ano po? Gusto nangyari. Suggestion niya, God's plan is always the best plan. Ang plano ng Diyos ay higit sa plano natin. Amen? Sino mo? Alam natin yung Diyos? Talaga dito, mga nag-share dito, mga nakaroon, may mga nag-share na unexpected blessing. Hindi pa tapos yung pagdasal, dumarating na yung ipagdarasal. Unexpected. Ano God's plan. Nangihingi tayo ng e-bike, ibibigay ni Lord, kotse. Kasi nga, God's plan is the perfect plan. Amen? Pero meron paalala sa atin mga kapatid. Sometimes binabago natin yung plano natin. Bakit? Kasi binabago natin yung plano natin, ililipat natin sa plano ng Diyos. Okay? Minsan, binabago natin ang plano natin sa plano ng Diyos, pero never natin babaguhin ang ating pangarap. Ano yung pangarap natin? Makarating tayo lahat sa kaluwalhati at kaharian ng ating Diyos. Yun yung dream natin. We change our plan, but never our dreams. Babaguhin natin ang plano natin sa plano ng Diyos, pero hindi natin babaguhin ang pangarap natin, ang ating plano na makasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Ayan. So ituloy na natin. Sabi natin may biyaya eh. Di ba po? Meron pong biyaya ng kagalakan sa pagsunod. 10 seconds lang po kasi talagang ito yung una. Ayan, thank you Lord. Mahalaga po na alam natin kung ano ang mensahe na isaparating sa atin tungkol sa mga biyaya ng joy in obedience. Ayan. Diba sabi natin kanina, maraming paraan ang pagdadoy ng biyayang nag-umapaw na biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Tandali, obedience pa lang yan, ha? Kumbaga, isang channel pa lang yan. Marami pang channel yan. Isang tubo pa lang yan, isang connection pa lang yan. Marami na, pero nililito pa lang po tayo sa obedience. Okay? Unang biyaya, sa kagalakan ng pagsunod, ay nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Nabanggit ko namin yung word na effective. Effective ba? Pag nagkakaisa tayo? Amen. Yes. Mas positibo tayo. Mas lumalakas tayo
Pag nagkakalsa tayo, balikan natin yung lumang kasabihan, yung walis tingting, mahina pag nag-iisa. Pero pag pinagsama-sama, tumitibay at mas marami siyang nawawalis. At pag tayo ay may unity, may pagkakaisa, yung tama ng isa na ginagawa niyang tama din, at yung tama ng iba ay tama dito rin, at tama din dito, yung alam natin tama na pag-iisa natin. Mas napipil ka natin, mas nahihimay natin yung tama para mas maging tama kasi magkakasama tayo. Amen? O sige. Salitang tama, wasto, tumpak. Sabihin nga po, tama, Tama. wasto, Wasto. tumpak. Tumpak. Hindi ba parang isa lang? Di ba? Parang sila. Pero meron po silang tinatawag na level of definition. Meron po silang level ng pagkakaintindi. Okay, ano po yung tama? Parang yung tama na ginagawa ko ay hindi tama sa ginagawa ni ate. Or vice versa. Yung tama na alam niya eh hindi tama para sa akin. O isang malinaw na halimbawa, tama sa inyo ang kumain ng munggo every Friday. Eh si Brother Arnel, madalas na siyang kuminanggaw. Kaya hindi na pwedeng every Friday. Kumakain pa rin yung munggo pero hindi every Friday. Nag-gets? Tama is yung abot ng pang-unawa, individuality. Tama ng pagkakain. Tama kasi sa bawat isa, individual. Now, wasto. Ito po yung proseso. Ano po? Yung tama ni ate at yung tama ko na hindi pa magtugma dahil sa mundo, proseso, kapag-uusapan namin. Opo? Kasi tama naman pareho eh. Tama siya. Masustansya sa akin yung every Friday. Eh tama rin ako. Hindi pwede every Friday. So kung kasama kami sa bahay, yung tama niya, tama ko, iwawas ko namin. Ate, baka pwede every second Friday. Para konti lang yung maga. O diba? Ngayon, yung dahil yung tama niya at yung tama ko, naiwas ko, papasok na po yung salitang tumpak. Yun na po yung resulta. Tumpak na tumpak. Kasi after yung tama na individual at naiwas to ng proseso, magkakaroon na siya ng resulta, tumpak. Kasi sundo na po kami na gano'n ang gagawin proseso. Mundo ka lang yun. Oo. Mundo ka lang. Wala pa tayo sa pagkain ng maalat. Yun na. Pero what I'm trying to say po is effective po talaga. Pag nagkakaisa tayo. Kasi mas lumahalago yung inaabot na karunungan natin dahil nagkakaroon ng progreso, dahil napapalakit na usap-usap tayo kung paano palalakihin yung alam nating tama. Amen? So may iwasan tuloy na magkatama tayo. Amen? Talapakan natin sila. Zero po. Hallelujah. Ayan. So mas effective po. Ayan. Sige nga po. Padalangin natin yung biyaya ng pagkakaisa. Kanang kamay po, ilagay po natin sa ating dibdib. Sundan niyo po ako, Lord. Tulungan at gabayan niyo po kami na magpatuloy ang pakikita namin sa bawat isa ng mga anak mo at ang pakikita namin sa iyong anak na sa aming Panginoong Jesucristo. Manatili nawa ang pagiging isang katawan namin kay Jesucristo, aming Panginoon, Yesu Cristo na tayo.
Amen. Talapakan natin ang ating So kung may unity, meron din biyaya ng kaayusan. Ayan. Order. Ayan. Ang kaayusan sa buhay ng isang masunurin sa Diyos ay isang malaking biyaya. Kapag tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, nagkakaroon ng linaw, direksyon at kapayapaan ang ating pamumuhay, maging ang ating tamanan at ang ating komunidad. Amen? Halimbawa ng biyaya ng kaayusan. Pag mayroong biyaya ng kaayusan, nagkakaroon ng kapayapaan at hindi magulong isipan. Yan. Ano po sabi ito? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Our God is a God of order. Hindi kaguluhan. Kapag sumusunod tayo sa Kanya, nababawasan ang kalituhan sa buhay. Kung nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay, nabiyayaan tayo, nagiging biyaya rin tayo sa iyong paano. Kung naayos natin ang buhay natin, yung mga kapatid natin na hihingi ng payo sa atin, kung paano nila rin ayusin ang buhay nila, dahil nga meron tayong biyaya ng kapayapaan, hindi magulong isipan, dahil sa pagsunod, yung pagbigay ng advice natin sa kanila. Na yun, ang kagustuhan ng Panginoon Diyos. Ayan. Sabi sa 1 Corinthians, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan at Diyos ng kapayapaan. Ayan. Sarap isipin pag may kapayapaan tayo eh. Hindi ba yun? Yung pagka, tulad nga niyan, yung mga may pangyayaring hindi inaasahan, hindi tayo tataranta. At madalas narinig natin yung word anxiety, di ba? Bakit di siya, ba't gano'n siya? Di siya makakilos na maganda, di siya lumalabas ng bahay. May anxiety. Pero totoo din yun, magulo lang talaga ang isip nun. Di ba? So, palitan natin, dapat hindi anxiety, dapat mapakiramdam anxiety. Di ba? Padali na, buray nga yan sa akin, dapat anxiety. Kasi meron tayong kapayapaan at natalino na pag-iisip. Ayan. Next, pag meron tayong kaayusan, nagkakaroon tayo ng maayos na direksyon sa buhay. Ang masunurin ay ginagabayan ng Diyos, kaya nagkakaroon ng malinaw na landas. GPS. Narinig niyo yan, di ba? Ayan, talas ko itong hinahalimbawa eh. GPS, yung ginagamit ng mga Uber, mga rider, mga Grab driver, parang sila kaligaw. O kahit yung mga privado, ako mayroong Waze, Google Maps. Narinig niyo po yan, di ba? Ayan. Ang GPS, ibig sabihin ko ng GPS is Global Positioning System. Pag ginawa natin GPS ang ating Panginoong Diyos, hindi tayo naniligaw. Amen? GPS, pag ginawa ng GPS, Lord, ang GPS ay nagiging God's pointing system. Kung saan tayo tinuturo ng Diyos, yung tayo sumunod, walang kaligaw-ligaw. Amen? Ginagabayan tayo ng Diyos. Pag mayroon tayong kaayusan, nagbiyahan tayo ng kaayusan dahil tayo sumusunod at patuloy na sumusunod sa Diyos. Hindi tayo maliligaw. At hindi tayo kayang iligaw. Amen? Palapakan natin ang ating. Gusto ko lang ibahagi na kasi sabi nga, isa ng pangarap natin, di ba? Ang buhay na wala hanggan. Ang kaharian ng Diyos. So po, narinig natin sa ating journey o sa ating paglalakbay, sa ating paglalakad. Ano sinasabi? Kung gusto mong lumakad ng mabuti, lumakad ka mag-isa. Tama? Bakit? Kasi wala kang inaalala. On pacing. Kung gusto mong tulilan, tuloy
Ingat pa. Gusto mo ba ng konti? Wala kang kasabay. Amen? Kung gusto mong lumakad ng matulim, lumakad ka magsa. Pero, kung gusto mo naman daw lumakad ng mas malayo, magdala ka ng kasama. Kasi meron ka kasentuhan, kasika, kabaging habang naglalakad. Hindi nyo namamalayan kahit na hindi malapat nagmamadali yung hakbang nyo, malayo na pala yung nararating nyo. Amen? Kung gusto nyo lumakad ng mas malayo, magdala kayo ng. Pero dapat hindi ko hiling ko. Dahil kung gusto nyo makarating sa gusto nyo puntahan, kung gusto nyo makarating sa tunay niyong destinasyon, magsama ka ng tamang tao. Kung gusto niyo makarating sa Panginoong Diyos, magsama ka ng tamang tao. Yung tamang tao, yung gusto rin makarating sa Panginoong Diyos. Amen? Wala lang tulakan. Baka mamaya, itulak niyo, maula ka na. Pero, walang biro ko. Di po ba? Kung gusto niyo makarating sa karoroonan niyo, which is sa ating Panginoon, magsama ka ng tamang tao. Yung gusto niyo makarating sa Panginoon Diyos. Kaya nga nandito tayo sa prayer meeting. Nandito tayo bilang isang community dahil pare-parehas tayo gusto makarating sa ating Panginoon Diyos. Amen? At kayo yun! Kayo yung tamang tao. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaayusan, nagkakaroon ng kaayusan sa pamilya at relasyon. Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos tungkol sa pag-ibig, paggalang, at pagpapatawad ay nagdudulot na maayos na samahan. Ayan, sa pamilya. So, pag nagkakaroon ng kaayusan, maayos din ang pamilya, maayos din ang relasyon sa bawat isa. Nabanggit yung pagpapatawad. Ayan. Mahirap pagpatawad. Amen. Aminin natin. Kasi pag hindi natin kinamin na, madali lang magpatawad. Nananahan na po tayo sa sarili natin karunungan at kaya. Kasi pag iniisip ko natin, tatanggapin natin sa buhay natin na mahirap pagpatawad, nagkakantay ang kababaan ng loob, ano nangyayari? Mas lumalapit tumatawag tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya tanggapin natin na mahirap pagpatawad. Po, para natin lagi tayo lalapit sa Panginoong Diyos para sa paggabay. Amen? Pero ito naman po, ang ibibigay ko sa inyong paraan. Para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagpapatawad. Amen? Ito po yung technique na ginagawa ko. Doon po sa mga nagkasala sa inyo, doon po sa mga nag-argabyado sa inyo, doon po sa mga nanakit sa inyo, kung meron pa kong ganun, at hindi pa humihingi ng tawad, patawarin nyo na. Mahirap, di ba? Hindi ganun ganun. Pero, kailangan eh. Katagayan ng hirap. Panalangin natin yung taong yun. Napo? Kasi tayo rin ang mawawala ng bagahe. Amen? Tayo rin yung mawawala ng bigat sa paglalakad natin patungo sa paglalakbay natin patungo sa Panginoong Diyos. Amen? Patawarin na natin kahit hindi pa akong pinagtawa. Brother Arnel, pag ginawa ko yun, hindi matututo yung kapatid ko na yan eh. Hindi niya malalaman, hindi niya maunawa na mali yan, baka ulit niya lang gawin yan. Kasi hindi pwede. Parang hindi ko sa tinuruan ng matuto. Alam niyo po mga kapatid, hindi na po natin trabaho yun. Trabaho na po ni Lord yun. Kung paulit-ulit natin silang patatawarin, at hindi lang ng utang puso nila, hindi sila magbabago sa Diyos, sila na po
ang may pananagutan sa Diyos. Trabaho po ni Lord yun. Amen? Huwag po lang itrabahuin yung trabaho ni Lord. Ano pong sabi? Let go and let God. Hayaan natin si Lord. Diyos ang magtrabaho sa inyo natin. Baka hindi magbago, baka ganyan. Trabaho po ni Lord. Ang mahalaga, pinatawad natin sila, kumaan pa ang pakiramdaman. Let go and let God. God. At natin ang natin. At kung dumating ang panahon na yung taong yun ay hihingi ng tawad sa inyo, na pinatawad niya at humingi pa rin siya ng patawad, huwag niyo pong baliwala yun. Bonus po yun. May bonus po kayo kay Lord. Kasi, napatawad niyo na siya, pero humingi pa rin siya ng tawad. But then, that don't expect. At bonus ka lang yun. Kung gagawin ang hiningi siya ng tawad. Amen? Tatawag ulit natin ang ating Panginoon Diyos. Kaalisan. Kaalisan sa gawain at pananagutan. Ang masunurin sa Diyos ay nagiging responsable at tapat sa kanyang gawain. Very obvious po yan sa community ninyo, sa Amazing Grace of God. Every prayer, ginagawa ko natin, maayos ang lahat. Gusto natin na hindi lang united, order. May kaayusan. From the ministry natin, hanggang sa mga gumaganap, hindi ba natin laging perfect, pero nakikita ng Diyos yung effort natin na nagkakaroon tayo ng mahusay na pananagutan. Ginagampanan natin para magkaroon ng kaayusan at magkaroon ng biyaya ng kaayusan galing sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Organize. Amen? Tandaan natin lang. Ano po? Ano pong sinasabi? Lahat tayo talented. Ano po? Pamula sa mga awit natin, malulutog natin. Hindi man tayo maawit. Pagluluto. Paglilinis. Talent po yan. Galing sa Diyos. Lahat po tayo talented. Wala pong kinirate o ginawa ang Diyos na hindi talented. Amen? Pero huwag po tayong hito doon na talented tayo. Kaya paano? Kailangan sa pagiging talented natin, tayo ay maging gifted. Paano maging gifted? Yung talent natin, katulad ng ating mga awit, mga yung talent nila, ibinalik nila sa Panginoong Diyos bilang paglilingkod. In-offer. They bring it back to the Lord, yung talent nila. Kaya hindi na sila talented. Gifted din sila. Ganun din tayo, kung ano man yung talent natin, maliit man yan o malaki, kung iaalay natin yan sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid, hindi lang magiging talent. We will be gifted. Amen? Kaya pa natin, kaayusan sa espiritual na buhay. Nagkakaroon ng disiplina sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsamba. Sabi nga, sa awit, patubayan mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita. At tayo, sa Panginoong Diyos, pag mayroon tayong kaayusan sa espiritual na buhay natin, hindi magkakagumpay ang kalaban sa pagharang niya sa pagiging masunurin natin sa Diyos. Amen? Kailangan lang natin, kumbaga sa vitamins, may consistency tayo. No po, hindi yung kung kailan na natin gusto, kung kailan na tayo feel natin at ibilan tayo, kasi hindi na tayo pag at times mo ba, kung mga panahon na down times natin, ika may mga panahon na nasubukan tayo, itigil tayo, hindi po ganun. Wala At rin. natin, hindi magtatagumpay Wala dyan. ang
Dahil meron na tayong kaalipan sa spiritual na buhay. Amen? Ayan. Nagkakaroon nilang masaganang bunga ng buhay. Ang buhay na may kaayusan ay mas nagiging mabunga at kapakipakinabang blessing to humanity. Ayan. Sinasabi ko po kanina, we are being blessed para maging blessing din sa iba. Ayan. Blessing to others. Sige po, muli, panalangin natin ang liyaya ng kaayusan ng ating kamay na alat sa ating bibig. Sundan po ulit ako. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng kaayusan mula sa pagiging masunurin. Salamat po sa biyaya ng kapayapaan ng isip at puso. Malinaw na direksyon, maayos na relasyon, responsableng pamumuhay, disiplinang espiritual, at mabungang buhay. Nawa ay maibahagi namin ang mga ito sa aming kapwa at patuloy na maisabuhay ang mga biyayang ito. Amen. Kapahan ulit natin ang ating So, lastly, unity and order, and of course, ang biyaya ng karunungan, yung wisdom. Ito'y maikli na lang dahil halos sama rin naman po siya ng dalawang naman. Dahil kung mayroon po tayo karunungan mula sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan ng puso. Tandaan po natin, and it's very na-experience natin, ang isa sa mga lugar na nararamdaman natin payapa tayo ay saan? Kapag tayo nasa loob na ng tahanan. We feel safe. Pakiramdam natin, ligtas tayo. O kaya pa tayo sa loob sa silog ng tahanan. And what more, kung tayo ay nasa piling na nating Panginoong Diyos everyday. Nararamdaman natin ang presensya niya. Amen? Mas nararamdaman natin ang kapayapaan ng ating Diyos. Kaya nabanggit ko po yung tamang pagpapasya sa buhay. Hindi lang po sa buhay natin, dahil mayroon tayong marunungan, pati po yung pagpapayo sa ating kapwa nagiging maayos. Maayos na buhay at mabuting bunga. Ayan, katulad nga po ng sinabi sa inyo, hindi po titigil ang biyaya sa atin. Kailangan maging biyaya din tayo sa iba. Ika-4, proteksyon at patnubay ng Diyos. Katulad ng binanggit kanina, pag may karunungan tayo, hindi mananalo o mananalig sa atin ang ating kalaban. Amen? At mas malapit na relasyon sa Diyos. Ito po yung lagi nyo naririnig. Sabi nila, it's hindi lang po religion. Hindi po titigil doon. Hindi lang po religion. Mas mahalaga po ang relasyon. Ang relasyon natin sa Panginoon. Our personal relationship to God. United tayo. Opo, dahil isang ating Panginoon Diyos at isang ating paniniwalaan. Pero mas mahalaga pa rin po na mayroon tayong personal relationship sa ating Panginoon Diyos. Pero kung tayong masidhing relasyon sa ating Panginoon Diyos. At ang kagalakan hindi galing sa mundo. Yung mga tipong pagising sa umaga, hindi yung mga ipaliwanag at kayo nakangiti. Di ba? Ngayon nga sa nilo, kaya at the middle of the day, wala naman kayo natanggap na, magandang agad pabalita, pero hindi mapuklat-puklat yung ngiti. Kasi, naramdam nyo ang Diyos. Yun ang totoo. Diba? Lumalakad kayo, parang sakto na lang yung pamasahin nyo, pero yung ngiti nyo walang halaga, walang sukat na halaga, kasi nararamdaman ng ating Panginoon. Natutunan nyo sa karunungan ng Diyos ang tunay
na pagmamahal ng ating Diyos. Amen? At sa punto pong ito, lagi lang po natin tatandaan na ang pagiging masunurin sa Diyos ay hindi lamang pagsunod sa utos, kundi isang buhay na inaalay natin sa Kanya. Amen? Ito ay bunga ng pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ay may pinakamabuting plano, God's plan, para sa ating buhay. At sa maraming pagkakataon, minsan talaga mahirap sumunod, lalo na kapag hindi natin maunawaan ang mga nangyayari. Katulad na banggit ko kanina, mahirap sumunod pag hindi ko ramdam ang biyaya. Buti na lang nasa sa atin ang sukli. Amen? Now, kapag may takot, hirap yung sumunod, o kapag tila taliwas, ito sa ating kagustuhan. Pero tatandaan natin. Ngunit, ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na ang pagsunod ay daan tungo sa kapayapaan at kaayusan at tunay na kagalangan. Kapag pinili natin sundin ang Diyos, kahit may sakripisyo, ipinapakita natin na siya ang tunay na Panginoon ng ating buhay. Ang masunuring puso ay pusong handang makinig, magtiwala at maghintay. Hindi man agad makita ang resulta, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya ang magbibigay ng lakas sa gitna ng ating kahinaan at pag-asa sa gitna ng ating mga pagsubok. At sa bawat pagsunod, mas napapanakit tayo sa Kanya at mas nabubuo ang ating pananampalataya. Muli, isang mapayapa, mabilayang gabi ng pagsunod sa ating Diyos, sa ating lahat. Maraming salamat.